ghosting. And now that we're talking about ghosting, yan ang next question natin from Lance Martinez of Metros.style. What was the most memorable scene for you in ghosting? And why does that memory stand out for you? Marami. Siguro yung pagpapatawad ni Nadia kay Wilberto, yun tumatak din sa akin kasi doon ko pinaka-naramdaman yung kwento ni Wilberto. Kahit ako, ang sarap marinig na pinatawad ako ni Nadia. Na, personally, kahit ako mismo as GM, iba yung naramdaman ko na pinatawad ako ni Nadia. So, yun isa. And of course, yung sinamin niya, memorable sa akin yung talo. Kasi yun yung first... First? Oo. First na? You know. So, memorable sa'yo yun? Kasi first. Namumula si JM! Namumula ko kasi. Oh my God. Kanina bang masakit yung leg mo, hindi ka naman namula. Di ba, Ate Tess? Namula siya. Okay, sige. Ito naman ay basahin natin. According to Outplay Production, confident sila sa performance mo sa movie! Yay! Thank you po sa mga nagko-comment. Babasahin po natin yan. Ang tanong naman niya, ano masasabi mo na ang Child Number 82 is a breakthrough project for you? Sobrang grateful po ako sa Outplay Production, kay Direct Team, na ako po yung napili nila para gawin itong pelikula na to kasi hindi ko maisip kung gaano kalaking tiwala na ibinigay nila sa akin bilang bagong aktor na gagawa ng ganitong kalaking pelikula. So, sobrang natuwa lang ako, sobrang happy, and nagkaliwanag naman nila sa akin kung ano yung criteria nila, yung final casting, gano'n. So, ako nga talaga yun. Hindi ka nagkamali niya. Na-feel mo para sa'yo talaga. Para doon sa mga hindi pa may alam ng mga kwento, pwede bang ibalik mo kami doon sa moment na nalaman mo na mapupunta yung project sa'yo? Oh, that time, ano eh. Kasi hindi ko rin na-expect na lead role agad. Kanalabas ko ng lead role agad yung mga mukha ko. Hindi ako makapaniwala and at the same time, may self-doubt na nagdadot ako sa sarili. Kaya ko pag-gawin ito to. Sinimalaya ito, kaya ko. Hindi kaya, para baka mapahiya ko lang yung Outplay Production. So, ayun lang, hanggang sa, gagaya nga ako ng nasabi ko kanina sa kanina. Pinaka-encourage kami para gawin yung project na to. And ang random ko nagawa ko talaga yung best ko dito. Hindi lang 100%. 1% lang. Yeah. Speaking of Fiang, may itatanong lang ako. Kasi pinakita akong interview niya na sinabi niya na grabe mo yung pagtulong mo sa kanya. Like, magtatawagan daw kayo sa gabi, parang 3 hours para mag-rehearse ng lines, gano'n. Pwede bang malaman namin yung side mo dun sa kwentong yun? Siguro, kasi ang sa akin before po namin gawin yung ghosting, before namin simulan yung ghosting, gusto ko lang talaga darating kami sa set na parehas kaming ready, na gusto ko, hindi lang ako yung nakakalaman, gusto ko yung mga knowledge, yung mga learnings na nakuha ko sa cinema na sa Child Number 82, na ibigay ko rin kahit paano kayo yan para maging madali na wala yung bike. Para at least maging madali yung sa akin yung trabaho, gano'n. And gusto ko talaga sabay kami, gano'n. Kaya... How professional, di ba? Tsaka ito na yung mga natutuhan mo nga na Sir Bong Navarro na dapat pakikisama sa mga tao, di ba? So, talagang sinama mo rin si Fiang sa naging training mo sa Sinimalaya. Magaling. Okay, ngayon naman ay pumunta tayo sa ating next question. Bix Almacen of Abante and Bix Plus is here! See you again! Hi! Hello, JM. JM, balikan lang natin yung kissing scene. Since yun yung unang kissing scene ninyo ni Fiang, paano nyo yung pinaghandaan? May preparation ba yun? Oo, may practice. Siguro lang, nag-ipon lang ako ng lakas ng loob.
rin namin in-expect na matutuloy kasi buong akala talaga namin hindi, gano'n. And nailaban naman yung direct. So, ayun, nagpaka-professional na lang kami. And then, syempre may kailangan, may lakas ng loob yung lalaki. Pero ano yung action ninyo nung matuloy? Ako, siguro 3 oras akong hindi nakagalaw. Ay, hindi ko may paliwanag yun. Mabilis sa akin. Excited? May ganun ba? Oo. Parang ako nabingi rin ako after. Nabite? Bingi? Nabingi? Oo. Paano kayo nabingi? Kasi nabitin ka. Ba't ka nabingi? Dahil nagtilian ng mga tao? Siguro doon lang sa single. Hindi ko alam na, jam out! Ay, out na pala ako. Cut na pala. Cut na pala. Tuloy-tuloy. Pero, since may sama kayong movie, yung Shake, Rattle and Roll, kamusta naman yung shooting natin? Nagsimula na ako kami ng first day pa lang. So far, maayos naman. Excited ako sa main role ko doon. Ang ganda ng kwento eh. Tsaka horror eh. Oo. Bago rin sa akin yung horror. Paano rin yung pinaghandaan yung characters ninyo doon? Especially, iba ito kaysa sa mga dati ninyong nagawa. Ako, sinubukan kong, kasi ako hindi talaga ako mahilig manood ng horror. Si Kaya mahilig, so madalas niya ako sinasabi, bilang nanonood siya ng horror. So, ako, nood lang ako ng nanonood. And hindi ko na napapanood yung mismong storyline ng kwento. Nakafocus na lang ako sa behavior, sa nuances ng actor. Kasi gusto ko maramdaman ako yung gaganap. So, ganun lang. Ganun ko siya pinaglandaan. Ito na lang last from me. Kasi sa posting kasi, ang daming mga netizen na pumupuri sa inyo ng Fiang sa acting niya na parang maski bago kayo pagdating sa pag-arte, talagang napakita niyo yung husay niyo sa pag-arte. Ano masasabi mo doon? Happy po ako. And pati na rin si Fiang for sure. Happy kami na na-appreciate nila yung effort na ibinuhos namin dito sa Lowe's team. Kahit na hindi pa naman kami magaling, marami pa kami dapat matutunan. Siguro ang naging goal lang namin na ginagawa yun. Sana masatisfy sila, sana hindi namin sila mabigo. Ganun. So, ayun. Hindi ko lang kami sa ginagawa namin. Congratulations. Thank you. Thank you so much, Bix! Alam mo, gusto ko lang magbasa ng ilang comments kasi ang dami talagang kinilig. Gusto ko yung isa sabi niya, si Monique, sabi niya, direct BTS naman dyan, hihihi. Oo nga, wala pang BTS, yung ginawa nyo, first time. Sana naman walang BTS, no? Sana wala. Direct nananawagan ako, wala tayong BTS na. Tsaka, kahit sa camera pala, halatang namula ka raw. Kita rin nila na namumula ka raw kanina. Ito naman sabi ni Mary Ann Alano, grabe ka, Mac! Super talented mo talaga. Oh, super talented. Burgos Grace says, we love you, JM Fiang, watching from Mindanao! Hello po, at ito naman po from Salve Asis. Oh, okay, from the Salve Asis. Willing ka bang gumawa ng BL projects or accept daring roles? BL yung boys lang na. Yes. So, hindi. Hindi ko alam. I mean, ngayon, halimbawa ngayon sa na-feel ko, parang malayo sa ako, sa personality ko. Parang hindi ko siya kayang gawin. Though, gets ko naman, as an actor dapat, may feeling ka, ganito, gawin yung trabaho. So, pero pakiramdam mo kasi kapag ganito trabaho, hindi ako komportable. At aminin ko, hindi naman sa ayoko namang mahusganan na. Pero pakiramdam hindi ko siya magagawa. At least, diba, honest si JM. I mean, authentic pa rin talaga siya sa sarili niya. Kilala niya yung sarili niya kung ano yung kaya niya gawin at hindi kanya-kanya naman yan, diba? Doon pa nga lang kay Fiang talagang namumula ka na eh. Oo. Namumula na nga siya doon, oo. So siguro one step at a time. One step at a time tayo. Thank you po. Thank you, Ms. Salve Anos. Do you have any other questions po? Okay. Ito naman from Ms. Janice Navida of Bulgar. She's here with us. Hi, Ms. Janice. Hi, JM.
Yung first question ko, since ni-launch kayo ni Fiang as Love Team, and now you're doing a solo project, ano yung naging adjustment mo and paano nyo pinag-usapan ni Fiang yung gano'n na magkakaroon kayo ng solo career? Siguro, ako ang pinaka-naging adjustment ko na is, ito po yung first na work ko na solo ako eh. Kasi simula lumabas ko yung bahay ko yung madalas na magiging trabaho na magkasama kami. Shoot man yan o gig or event, lagi ako magkasama. So, nanibago ko. So, malaking adjustment po agad sa akin. So, kung paano namin ang pag-usapan, naging open up po rin sa isa't isa na hindi ko alam kung paano ko sabihin. Kasi hindi naman lingin sa kaalaman namin na kami yung ilo-launch as Love Team. So, nag-open na kami kung anong goal namin as individual artist. Nag-open na kami sa isa't isa kung ano yung goal namin. Ganito, ganyan. Kaya what if kung kaya ng Love Team, plano mo, ganyan. So, nag-open na kami sa isa't isa. Nagkaroon ba ng fear na kapag syempre nag-solo-solo na kayo, baka hindi supportahan ng fans? May mga ganun ba? Sa akin, wala po. Wala akong naramdaman na gano'n. Kasi, kilala ko na po yung fandom, yung GMA ng fandom. And grabe sila suporta, sobrang solido, sobrang, one-on-one% ibibigay nila, may paramdam na suporta sa amin ni Fiang. Mga individual man yan o magkasama kami. And at the same time, kasi kapag gagawa ng ganitong proyekto, hindi ko iniisip yung magiging suporta. Ang iniisip ko dito, may bigay ko yung best ko, may bigay ko yung kung anong kaya kong gawin. So, doon na ako nakafocus. Pero pag hindi mo siya kasama sa isang project, nami-miss mo ba sa Fiang? Oo naman. Parang walang araw na hindi kami magkakulit. Kasi alas 2 weeks so kami ako. Wow. 2 weeks sana. Hindi na ako nagkakamali. Nalaki na ako sa Ilocos. Oh. So, lagi kayong magkausap? Oo. So, walang pang label? Walang label? Love team po, love team. Love team lang? Love team. Hindi pa nag-level up? Yung happiness, nag-level up yung happiness. Grabe siya. Pero kung sakali, JM, na magkakaroon ka ng another love team, willing ka ba na may partner sa iba? And same with Fiang? Love team, in terms of love team, siguro wala akong pipiliin talaga. Honestly, noong pa man naging vocal na ako dyan. Si Fiang talaga yung gusto ko maging ka-love team. Bibigyan ako ng opportunity na magkaroon ng ka-love team. Si Fiang talaga ako pipiliin ko kahit anumang proyekto yan. And hindi, kung pagpipiliin ka, bibigyan ka ng chance na sige, sino gusto mong maka-partner sa isang project? Sino yung dream mo na makasama sa mga actresses natin today? Honestly, puro lalaki lang po talaga na-idolize ko. Pero siguro kung magkakaroon mo ng ganang klase ng opportunity, ako, as an actor, siguro magiging open po ako. Pero syempre hindi ko to pwede gawin nang wala yung opinion nila. Una-una syempre kailangan kong ipagpaalam sa kanya. And gusto ko, syempre malaman ko rin yung salo din ng patungkol sa project natin. Kasi I don't think na magagawa ko yung project na yun na wala yung support na ibibigay niya. Wow. So pag hindi pumayag si Fiang, Baba. so i-reject mo din yung project kahit gano'ng kaganda? Yeah, I think so. Ganun kung mangyayari kasi kailangan ko pong unahin yung mararamdaman ng screen partner, ganun lang. Bago ko po gawin yung ganun klase ng proyekto. Parang hindi na kailangan ng label, charot. Yeah. Pero open ka din, JM, kung sakali, kasi nauuso yung mga parang may December affair projects, di ba? Kung sakaling may partner ka like si Joshua, may partner kay Ann Curtis, ayan, open ka sa mga ganong roles. And sino yung dream mo kung sakali? Sa tingin mo yung bagay kayo? Bagay kami ni Kuya Joshua talaga. Kaya ka natatanong kung willing ka mag-BL eh. Marami lang ako ina-idolize na actor ko talaga.
maging open ako sa gano'n. Same answer lang din ho talaga. I mean, as an actor, sobrang kailangan ko maging open sa mga ganang klase ng proyekto kasi iba't ibang learnings pa yun, iba't ibang project, iba't ibang learnings na makukuha ko. Pero gaya mo ng sinabi ko, kailangan ko hingin yung salary mo yung opinion patungkol sa ganang klase ng proyekto. And vice versa, ganun din naman yung siguro na rin. Grabe. Parang gusto kong isipin si Piang ang manager. Charot. Joke lang, JM. Good luck. Thank you po! Thank you, Ms. Janice Navida of Bulgar! At alam mo, isa to sa mga most viewed natin na na episodes. Ang dami talaga nanonood sa live stream ngayon. So, babasahin ko lang yung ilan sa mga nababasa kong comments. Kanina ba ako nagbabasa, nag-enjoy ako magbasa ng comments nila. Sabi, kanina may all caps siya. Asan na yun? Sabi niya, grabe naman ang tanungan. Oh my, help. Help pala, oo. Asa na yun? Meron pa. Ay, nagsabi na grabe yung mga tanungan si Kim Tan. Sabi ni Etchi Pare John Martin, support pa rin kami sa inyong dalawa kahit solo or kayo ni Fiam. Oh, that's also what we want to hear, syempre. Sabi ni Kim Tan, sana all na may miss. Ano pa ba? So, syempre, ang daming tinutuksokan ng Ling Garaw. Oo. Ano pa ba yung mga sinasabi nila? Sabi ni Irel Baluyot, grabe, saludo na talaga ako sa'yo, JM. Woo! Sabi ni Miss Marbs, magpaalam ka rin sa amin, JM, ha? Ha? Ang dami kong kailangang pagpaalam. Oo, ang dami. Dami nun. Ano pa ba? Sabi pa, JM, the man you are. Sabi ni Lily Zam. Thank you po sa mga mga comments po ninyo. Ano pa ba? Sabi rin, sabi ni PHG, grabe mga tanungan, parang hindi ko carry, hehe. Pero grabe, nakakakilig mga sagutan ni JM. Palaban talaga. Wow! JM, Ibarra Hindi palaban. pwede mo nang imit dito. Oo nga, no? Hindi pwede. Kapag dalawa kayo, pwede. Medyo, sisibihan na lang sasagot ka. Ngayon, wala kang choice. Wala kang choice. Ikaw na talaga. Well, thank you po sa inyong mga comments. Thank you po sa pagsama sa amin dito sa ating Star Magic Spotlight Press Con. Mamaya po, ay may isa pa tayong Star Magic artist na makakasama. Pero bago po namin siya ipakilala, JM, bilang panghuli, ano ang mensahe mo sa iyong mga taga-suporta? Meron ka bang gustong i-promote? Imbitahan mo sila panoorin ng iyong pelikula at show. Ayan, sa lahat po ng sumusuporta sa akin and sa mga online viewers na rin natin dyan. Abangan nyo ho at panoorin ang Child Number 82, Anak ni Boy Canak. Ito ay mula sa direksyon ni Direct Team Villanueva. And malapit na po yan, October 3 to 12. Hindi ko kami kakamali sa Cinema Live Film Festival po. So magkita-kita ko tayo dyan. See you ba? Konting tulog na lang yung October 3. Oo nga, lalo na ako. Kinabahan na tuloy. Ito na, nagiging totoo na. At of course, yung ghosting ay nasa I Want pa rin po. Pwede nyo pong panood yan for free. Yes. And where can they follow you online, JM? Para sa mga hindi pa nakafollow sa'yo, go on. Ayun, sa mga hindi pa nakapalo sa akin, no problem guys, hindi ko na. Ayun guys. Ayun. Kailangan ko ba Walang pilitan. Search nyo na lang po, JM Ibarra online. Dalawa mo magamit. Well, thank you sa pag-drop by dito sa Star Magic Spotlight Press Con. And thank you sa pagsagot kahit